I don't know whether you can comment on this, pero ito rin nakita ko observation ng mga kababayan natin. Mamaya papalista ko po sa inyo yung mga most recent harassment ng China sa ating sariling bakuran sa West Philippine Sea. And the problem is, despite all this, consistently ginagago tayo ng China sa ating sariling bakuran. Tapos meron pa ngayon 14-day visa-free privilege para sa mga Chinese nationals dito sa Pilipinas. Parang hindi maorok to ng maraming Pilipino, no? Parang anong meron Philippine government? Ginagago tayo ng China, magbibigay pa ng ganitong privilege. 'Di ba? They have their own reasons, siguro they want to boost tourism, pero there are other ways to do it. And of course, yung track record ng ganitong klaseng access or privilege na pinagkaloob ng Philippine government before during the Duterte administration sa mga Chinese tourists. 'Di ba nagkaroon disastrous effect? Inimbestigahan pa yan sa Senado, yung pastillas scam. Anyway, okay na yan. Ngumiti kayo. Okay na ako dyan. Okay, sige. Pakilista nga, Commodore, no? Ano ba yung mga most recent harassment activities ng China sa ating sariling bakuran? Well, ang pinaka-recent, itong nakaraang araw lang, no? Itong taon na to, ito yung mga isdang Pilipino, hinawagan ng Chinese Coast Guard at PLA Navy warship at nakapag-responde naman Philippine Coast Guard. And when we exposed that to the public, sumagot agad ang Chinese Embassy. Sinabi nilang pinipigilan daw kasi nilang encroach sa kanilang waters itong mga isdang Pilipino, hindi daw huminto. Kaya ginamitan daw nila ng sirena. This kind of narrative, no, ang ginagamit ng China. And for the Chinese embassy, these are legitimate maritime law enforcement without actually realizing na pagkalayo-layo ng Bajo de Masinloc sa Chinese nearest coastline, at ito ay pumapasok sa ating exclusive economic zone. And yet, nagdi-deploy pa rin ang Chinese government, no, at nanghaharas sa mga ordinaryong mangingisdang Pilipino. Para sa akin, ito yung, alam mo Sir Christian, ito yung nakakurot sa puso ko, yung nakakagalit. Yung, alam mo na nga ang ordinaryong Pilipino ang hinaharas dito. Mangingisda at that. And yet, merong mga vloggers na parang sinasabing, hindi walang kasalanan China dito, meron silang legal na basehan, tayo mismo ang scripted na nanghaharas. Ito yung nakakainis na hindi ko maintindihan kung Pilipino pa ba talaga itong mga tao na to behind those social media accounts na nagtatype na to. Kung masasabi natin na these are just soulless trolls, minsan pag may nagko-comment, pag clinic ko yung account na nakalock, wala namang friends, ni-ignore ko na lang. Pero yung mga social media influencers na kilala natin, na may muka, may pangalan, dating nasa gobyerno o dating journalista, tapos nagsasalita ng ganyan, ito yung dismayang-dismaya ko. Hindi ko maintindihan why would you even allow yourself to be used by the People's Republic of China? Kashing-kashing. Baka, sorry. Ano bang sound effect yun? Okay. Asa na ba ako? Ito, gusto kong puntahan to, Commodore, no? Kasi alam naman natin, 'di ba, may kasabihan yung kay Joseph Goebbels, yung siya yung madalas i-quote dito, no? Ang isang kasinungalingan, pag paulit-ulit mong sinasabi, magiging katotohanan. And as we are seeing dito sa ginagawa ng China, no, they're trying to normalize their bogus claim, their propaganda over the South China Sea. Of course, including the West Philippine Sea. Doon sa pakikipag-usap nyo doon sa mga estudyante, alam ko nag-iikot kayo sa iba't ibang mga eskwelahan, di ba? Tama, may mga ganyan mga forums kayo. Kumusta ba yung naging response sa mga kababayan po natin? Lalo yung mga kabataan, no? Kinakagat pa nila itong propaganda ng China? Meron ba mga nabubudol? Especially dahil ang lawak ng galamay, no? ng Chinese malign influence operations dito sa ating bansa. At ilang bahagi lang po dyan, yung mga pro-China trolls at saka yung mga nagpapanggap na mga analysts, pero clearly kamping-kampi sa China. Again, kumusta po yung response ng ating mga kababayan? Alam mo Sir Christian, more than 3 years na natin itong ginagawa. 3 years ago, parang ang hirap pang i-explain sa estudyante kung ano ang WPS.
even the acronym itself. No? 2023, 2022, parang iilan lang nakakaintindi niyan. Siguro mga taga Manila lang, NCR, or some people sa Luzon. Pero pag punta ka ng Mindanao, Visayas, parang WPS, what does stands for? Parang hindi pa nila maintindihan. Pero ngayon, kapag pumunta ka ng kahit saan sa Pilipinas, Luzon, Visayas, Mindanao, pag sinabing WPS, at least alam na ng mga Pilipino. Pag sinabing ano ang Arbitral Award, especially for those who are in the universities, yung mga nasa kolehiyo na, kahit paano na-i-explain na rin nila. Kumbaga, ang awareness ng ating kabataang Pilipino ngayon ay mas mataas na kumpara sa mga nagdaang taon. And for me, this all because of the transparency efforts na ginagawa ng ating pamahalaan. Now, also would like to comment doon sa sinabi mo, Sir Christian, no? Yung repetitive lies, kapag pinabayaan mo, parang yan ay magiging accepted new reality. And that is something that we are preventing to happen. This is the reason kung bakit we need to keep on exposing the Chinese aggression. Kung hindi natin i-call out ito, kung hindi natin i-expose ito, ang mangyayari niyan, we're going to have to accept that such reality, no? Yung revised interpretation of the international law. Kaya ang Chinese embassy and the Chinese government is really hell-bent exerting all possible efforts to silence the transparency effort. Ito talaga ang kumbaga pinaka-inaarayan nila because they cannot revise, rewrite, interpret the international law on their own advantage if we're going to keep on exposing the illegal, coercive, and aggressive and deceptive actions of the People's Republic of China in the entire West Philippine Sea. Commodore, nabanggit nyo 3 years yun ang ginagawa ito. No? Ito, you're referring to the Transparency Initiative, tama? Yes, Sir Chris. Okay. So nagsimula yan matapos yung Duterte administration. Kasi sa parang usapan lang naman sa mga kababayan natin, imposible naman siguro yung ganyang initiative nung panahon ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na sobrang tindi yung pagsipsip sa China tsaka dito kay Xi Jinping. So 3 years, no? Ito po yung tanong ko and this is very, very important. Dito po sa Transparency Initiative under the current administration, meron po bang efforts to institutionalize this? For instance, talagang i-ingrain sa curriculum natin, basic education, okay? Para talagang lasting yung impact. Bata pa lang, naintindihan nila yung issue para pagdating ng araw, hindi sila basta-basta mabubudol. Yes, Sir Christian. No? 3 efforts natin dyan. Una, meron tayong comic book project, no? Na pinangunahan ng National Task Force for the West Philippine Sea, of course, approved by the National Security Advisor, Gen. Eduardo Año. Kung saan katuwang natin dito si Professor J. Batong Bakal, Justice Carpio, the Department of Justice, the Department of Foreign Affairs, and the National Security Council to come up with a comic book project na walang inilabas ang pera ng gobyerno. Hindi ito parang isang kaibigan na gagastos tayo ng bilyon-bilyon para magkaroon ng comic project. Ito ay nanggaling sa donasyon from different stakeholders para ma-realize itong comic book project na to. So, the first one, ang intention lang namin na before is to distribute this sa mga public schools, elementary, and public libraries. Ngayon, ang Undersecretary Angara, itong comic book na to ay recognized na as an educational reference when it comes to the West Philippine Sea. So that's one. Secondly, Undersecretary Angara... Commodore, sorry. Itong comic book distributed for free among students, tama? Yes. Okay. Kahit yung takbo para sa West Philippine Sea natin, Sir Christian, no? Dahil sa tulong ni Coach Rio, yung nagiging proceeds dito sa takbo na to, ibinibili natin ng comic book and then we distribute this to the public schools nationwide. Okay. So that's one, no? At least meron na tayong magiging reference na magagamit pagdating sa pagtuturo sa bata ng West Philippine Sea. The second one na idinulog ng ating NTF-WPS kay Secretary Angara when he assumed the Education Secretary is to include sa curriculum ng ating mga kabataang Pilipino ang issue ng West Philippine Sea. And true enough, Secretary Angara is very supportive on this topic. For the 4th grade, 6th grade, and 10th grade, no? Yung pang junior high school na. Kasama na ang West Philippine Sea sa curriculum na i-implement next school year, no? Itong 2026 academic year.
This is also the reason why the Philippine Coast Guard, together with the National Security Council, Department of Justice, and even the support of Justice Carpio, nagpupunta kami in different major cities. No? Nagsasalita kami tungkol sa West Philippine Sea kasama si Justice Carpio para mapaghandaan naman ng ating mga public school teachers kung ano ang ituturo nila sa kabataan pagdating sa pagsasama na sa curriculum na ito ng 4th grade, 6th grade, and 10th grade. And then the third effort na ginagawa natin, tayo ay nakikipag-usap ngayon sa Commission on Higher Education para siguraduhin na sa kolehiyo ay ma-discuss din ang issue ng West Philippine Sea. Talking about the institutionalization, para sa akin, ang pagsama ng issue ng West Philippine Sea sa ating education sector is a very good way for the youth to understand that our fight in the West Philippine Sea na paulit-ulit sinasabi ni Justice Carpio is intergenerational. This is not something that will go away, and this is something na ipamamana natin sa susunod na saling lahi ng Pilipino. Okay, maraming salamat Commodore J, no? Diyan sa mga initiative na yan. And syempre, nakakabahala lang dyan ay panagpalit ng administrasyon at nag-iba yung ihip ng hangin ng politika. Kunwari, may Duterte na naman makabalik sa Malacanang, ako pupusta ako. Mare-revise yung curriculum na yan. Baka mag-iba yung ituturo na naman dyan. Bakit sa China ang West Philippine Sea? Sakit no? Alam mo, Sir Christian, pag tinatanong ako ng kabataan, especially for the college students, no, how can they support our fight in the West Philippine Sea? Alam mo, dalawang bagay lagi yung sinasabi ko. Una sa lahat, sa paggamit ng kanilang social media accounts. Kasi ang ordinaryong kabataan may 4 to 5 social media accounts na ginagamit nila. So para sa akin, you can combat misinformation using your social media accounts. Either you report the post na hindi totoo or make a comment kung ano yung tamang informasyon para wala nang mabudol na kababayang Pilipino natin. But secondly, para sa akin, sabi ko sa kanila, ang pinaka-importante na bagay na magagawa ng isang kabataang Pilipino pagdating sa issue ng West Philippine Sea is to make sure that they will go out in boat in 2028. Para sa akin, ang ating kabataan talaga ang pag-asa natin dito. They are more educated, they are more engaged, they are socially aware of different political issues and even national security concern pagdating sa West Philippine Sea. Kailangan nating sabihin sa ating kabataang Pilipino at sa ating mga kababayan na ang West Philippine Sea ay election issue. Ito ay kailangan nating maging batayan para sa pagpili ng ating presidente na susunod ng 2028.